aming nakita, ang aming narinig, ang aming ipinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Pangulong Rodrigo Duterte pauwi na sa bansa matapos ang 3 araw na official visit sa Japan. Iba't ibang kasunduan at malalaking investments nakuha ng Philippine delegation. House Minority Group naglabas ng bersyon ng report sa investigasyon sa Bilibid drug trade. Pagsasampa ng kaso laban kay Senator Laila De Lima inirekomenda. Seguridad sa mga terminal at paliparan sa bansa, tiniyak na mga otoridad para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong long holiday. Land Transportation Franchising and Regulatory Board, tiniyak na sapat ang bilang ng mga pampasaherong bus na bibiyahe sa mga probinsya ngayong undas. Una po sa ating mga balita, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 2 nasugatan sa isang aksidente sa Laguna at isang estudyante naman na nabangga ng motorsiklo sa Rizal. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Nakahandusay pa sa kalsada ang lalaking ito nang datna ng UNTV News and Rescue Team sa National Highway na boundary ng Biñan at San Pedro, Laguna kagabi. Naaksidente ang motorcycle rider na si Dennis Solomon na nagtamo ng mga sugat sa muka at bibig, habang gasgas naman sa tuhod at braso ang tinamo ng angkas nitong si Lovely Albacete. Papunta po sa dun sa isa po pa naman kaibigan sa San Pedro kasi po birthday. Tapos umiwas po siya doon sa may kotse. Maya po, bigla na lang pong dumulas, gawa po ng buhangin. Doon po kami sa Mempla. Matapos bigyan ng first aid ng UNTV Rescue, ay dinala na ng San Pedro Rescue ang mga biktima sa Jose Amante Hospital. Samantala, nirespondihan rin ng UNTV News and Rescue Team at Teresa Rizal Rescue ang isang batang nabangga ng motorsiklo habang tumatawid sa kalsada sa barangay May Iba sa Rizal. Idinadaing ng 12 anyos na biktimang si Algrey Garcia ang pananakit ng kanyang ulo at mga sugat sa magkabilang tuhod. Matapos mabigyan ng first aid ng UNTV Rescue, ang Teresa Rescue na ang nagdala kay Algrey sa Rizal Provincial Hospital para sa karagdagang atensyong medikal. According dun sa nakakita, yung mga kasama niya mga bata rin, naglalakad sila sa kabilang side, nagtawiran sila, so nahuli yung isang bata, then ito parating na yung motor, yun, inabot yung bata. Nangako naman ang driver ng motorsiklo na sasagutin ang lahat ng gastusin sa ospital ng biktima. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Philippines. Pauwi na sa bansa si Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang 3 araw na pagbisita sa Japan. Ayon sa Pangulo, naging produktibo ang official visit dahil sa nakuhang malalaking investment at tulong para sa maritime safety capability ng Pilipinas. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Tumagal ng halos 4 na oras ang naging pag-uusap ni Pangulong Rodrigo Duterte at Japanese Prime Minister Shinzo Abe kagabi. Iba't ibang isyu ang napag-usapan ng dalawa at ayon kay Pangulong Duterte, produktibo ang naging pagbisita niya sa Japan. Labis din ang pasasalamat ng Pangulo sa ginagawang pagtulong ng Japan sa Pilipinas at mga kababayang Pilipino. The Philippines is thankful for Japan's demonstrated concern and the respect it continues to accord my people and country. This, I hope, gives Japan its right place in the constellation of the Philippine friends. Tonight I say Japan is indeed a friend closer than a brother.
Bumisita rin si Pangulong Duterte sa Japan Coast Guard kaninang hapon. Kabilang sa ipinangako ng Japan ang pagkakaloob ng large patrol vessels, high-speed small vessels at trainer aircraft TC-90 sa Pilipinas. Magagamit ito sa pagpapanatili ng maritime safety capability, pagsugpo sa terorismo at maging sa humanitarian assistance at disaster response. Japan is the #1 donor in terms of assistance and help, including some of the vessels that we have been shown here, especially the light ones, the rubber boats, is for mobility. Yan ang kailangan ko. Hindi ako masyadong kailangan ng aircraft carrier. Bukod dito, patuloy ding susuportahan ng Japan ang pamahalaan sa sektor ng agrikultura, infrastructure development, information at communication technology. Bukas naman si Pangulong Duterte sa pagkakaroon ng joint patrol ng Japanese at Philippine Coast Guard sa West Philippine o South China Sea. Ngayong gabi ang nakatakdang pagbalik sa bansa ni Pangulong Duterte mula sa 3 araw na official visit sa Japan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines. Suportado naman ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapaigting nito ng bilateral cooperation ng Pilipinas at China. Nagbabalik si Rosalie Cos. Kapwa sang-ayon sina Pangulong Rodrigo Duterte at Japanese Prime Minister Shinzo Abe sa mapayapang pagresolba ng maritime dispute sa South China Sea. Sa isang joint press conference sa Japan, sinabi rin ni Prime Minister Abe na sang-ayon siya sa ginawa ni Pangulong Duterte na pagbutihin ang ugnayan ng Pilipinas at China. その上で日本としてはドゥテルテ大統領が中国を訪問され、日中関係の改善と発展に尽力されていることを歓迎いたします。 In that regard, Japan welcomes the effort of President Duterte visiting China and endeavoring to improve and further advance the bilateral relationship between the Philippines and China. Nagbigay naman ng garantiya si Pangulong Duterte kay Abe na mananatili ang Pilipinas bilang tapat at totoong kasangga ng Japan. Ipinaliwanag din ito sa punong ministro ng Japan ang dahilan ng paglapit niya kay Chinese President Xi Jinping kamakailan. And I would like to appeal to you. As I said, there were no military alliances, no nothing except in the pursuit of trade and commerce. Naniniwala naman ang Japanese Prime Minister na napakamakabuluhan ang pagbisita ni Pangulong Duterte sa Japan upang mas lumawig pa ang kooperasyon at ugnayan ng dalawang bansa. 日本とフィリピンは互いに自由民主主義、法の支配といった基本的価値を共有する大切なパートナーです。本日の会談ではその上に立ってドゥテルテ大統領と非常に有意義な意見交換を行い、両国の協力関係を今まで以上に高いレベルへと引き上げることで一致しました。主な成果は次の通りであります。 Japan and the Philippines are important partners, both sharing fundamental values including freedom, democracy and the rule of law. During our talk today, based on such partnership, we had an extremely meaningful exchanges of opinions between President Duterte, and we agreed to raise our bilateral relationship of cooperation to a level higher than before. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines. Wala pang formal na dokumentong natatanggap ang gobyerno ng Amerika mula sa Pilipinas hinggil sa pagpapatigil ng military exercises ng dalawang bansa. Ito ang balita ni Aga Kaakbay. Kinumpirma ni White House Press Secretary Josh Earnest na wala pang nakakarating sa kanila na formal communication mula sa Pilipinas kaugnay ng pagbabago sa pulisiya sa alliance at ugnayan ng dalawang bansa. What I can tell you is that we have received no formal communication from the government in the Philippines expressing a desire to make specific changes in the nature of our relationship or our alliance. Kahapon, binanggit ni Pangulong Duterte sa Philippine-Japan Business Forum na sa susunod na 2 taon nais niyang mawala ang presensya ng foreign military troops sa bansa. I want them out. And if I have to revise or abrogate agreements,
executive agreements, I will. This will be the last maneuver, war games between the United States and the Philippines military. Taunang isinasagawa ang balikatan o shoulder-to-shoulder military exercises ng Pilipinas at Amerika at ngayong linggo sana magpupulong ang dalawang panig kaugnay dito, ngunit ipinagpaliban sa Nobyembre. Aminado naman ang pamahalaan ng Amerika na nagbunga ng pag-aalangan sa tunay na kalagayan ng ugnayan ng Amerika at Pilipinas ang mga pahayag ni Pangulong Duterte. Well, I think what is true is that the string of counterproductive rhetoric that you're referring to has injected some unnecessary and uncertainty in the relationship between the United States and the Philippines. Gayunpaman, ayon kay Ernest, ang mga pahayag ni Pangulong Duterte ay hindi naglalarawan sa malalim na cultural ties ng dalawang bansa. It's not indicative of the 7-decade-long alliance between our two countries, particularly given the sizable Filipino-American population in this country. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, Malacanang. Nagsumite ng supplemental complaint sa Department of Justice ang Volunteers Against Crime and Corruption laban kay Senador Leila de Lima kaugnay na illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. 18 testimonya pa ang idinagdag ng VACC sa inihain nilang reklamo laban kay Senador Leila de Lima kaugnay ng umano'y pagtanggap nito ng pera mula sa mga drug lords sa Bilibid. Kasama rito ang testimonya ni NBI Deputy Director Rafael Ragos at inmate na si Engelberto Durano na personal umanong nag-abot ng pera sa dating kalihim. Ito po ay nagpapatunay, marami po kaming dinagdag dito mga affidavits galing po sa mga testigo na nagpapatunay siya po ay nagtandak ng trading. She allowed the New Bilibid Prison to be a facility where trading of illegal drugs is conducted by the drug lords or the convicts themselves inside the New Bilibid Prison. Bukod sa mga testimonyang kanilang nakuha sa Kongreso, isinumite rin ng VACC ang resulta ng investigasyon ng House Committee on Justice upang lalo pang patibayin ang kanilang reklamo. May mga itinuro po roon yung mga kongresista po natin na mga credible na witnesses na nagsusuporta ron sa sinasabi ni Chairman Umali that all roads lead to Senator de Lima pagdating sa NBP drug trade. Ngunit maliban sa mga testimonya, wala pang naibibigay na ibang dokumento ang mga complainant na direktang magdadawit sa dating kalihim. Nakahanda naman ang senadora na harapin ang mga reklamo, ngunit hanggang ngayon wala pa siyang natatanggap na sabpina mula sa DOJ. Yang mga so-called affidavits na yan, insofar as they would again point to me as involved in the drug trade, these are all lies. So walang added weight na para sa akin yan. These are just further fabrication of evidence. 2 linggo na simula nang italaga ang prosecution panel na mag-iimbestiga sa mga reklamo, ngunit wala pang naitatakdang petsa ng preliminary investigation. Sinampahan ng drug trafficking si de Lima at 7 iba pa kaugnay ng bentahan ng droga sa Bilibid noong siya pa ang Justice Secretary. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Susunod sa ito ang balita. Seguridad sa mga terminal at paliparan sa bansa, tiniyak ng mga otoridad para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong long holiday. DILG planong kasuhan ang grupong nasa likod ng umano'y recruitment ng Barangay OIC kasunod ng pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections. Naglabas ang House Minority Group ng sariling bersyon ng report kaugnay ng investigasyon sa umano'y illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Binigyan diin sa report na dapat sampahan ng kaso si Senador Leila de Lima dahil sa pagkakadawit nito sa illegal na transaksyon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok.
Ipinaliwanag ng House Minority Group ang kanilang posisyon kaugnay ng pagsasampa ng kaso laban kay Senator Laila De Lima kaugnay ng investigasyon sa bilibid illegal drug trade. Sa dissenting report ng minorya, kinontra nito ang House Justice Committee report, partikular na ang hindi pagre-rekomenda na makasuhan ng mga personalidad na isinasangkot sa issue. Hindi na nila bago sa Kongreso ang pagre-rekomenda ng pagsasampa ng kaso. Katunayan na magsagawa ng pagdinig ang Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation noong 1998 sa umano'y anomalya sa Armed Forces of the Philippines Retirement Benefit System ay nagrekomenda ito ng prosekusyon sa mga sangkot sa usapin. Why are we going to come up with this report na sinasabi namin na kailan kaagad ng kasong issue? On the past 6 years of the Liberals administration, dito talaga lumaki ang droga. Sobra ang lakas. Bakit mo sasabihin na hindi trabaho ng Kongreso na mag-recommend ng criminal charges? Nakita mo nga sa ebidensya. Base sa minority report, 6 ang maaaring isampang kaso sa dating Justice Secretary, gaya ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act na may hanggang 20 taon na pagkakabilanggo kung mapatunayang protektor ng droga, direct at indirect bribery at paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ipinagtanggol naman ni House Majority Member Rodel Batocabe ang Justice Committee report. Nandun na po ang findings of fact. Lahat po, nandun na yan. Nandun na po kung yung sinasabi ng mga testigo. Nandun na rin po kung ano ang nakita natin na talamak ang droga sa NBP. Muli namang pinabulaanan ni Senator De Lima ang aligasyon. May mga sariling ano rin yan, agenda. And some of them were so passionate about vilifying me in the course of the House inquiry na talaga naman ang bilis nilang mga naniwala kaagad dun sa mga kasinungalingan, lalo na ng mga drug convicts. And they did not bother at all to really probe seriously into the apparent inconsistencies and self-contradictory points in the testimonies of some of them. Bibigyan rin ng kopya ng report ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na maaaring magsampa ng reklamo laban sa dating DOJ Secretary. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Itinuturo naman ni Senator Laila De Lima si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at mga senador na sangkot sa PDAP scam, pati na ang isang religious group na unay nasa likod ng mga panggigipit at paninira sa kanya. Ito ang balita ni Joyce Balancio. May ilang personalidad umano ang nakikipagsabuatan kay President Rodrigo Duterte upang sirain at babagsakin si Senator Laila De Lima sa pamamagitan ng isinagawang House inquiry at ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya patungkol sa manikinalaman niya sa illegal na droga sa loob ng New Bilibid Prison. Ayon sa senadora, ilan sa mga nanggigipit sa kanya ay mga naghihigante dahil maaring nasagasaan sila sa kanyang naging trabaho noon bilang Justice Secretary. Dahil nga magkakakampi na sila ngayon. May mga political alliances sila. GMA forces. And then yung mga PDAP senators. Alam ko meron silang mga tao na mga inuutusan dyan to also make my life difficult. Sino ba yung mga nag-briefing dun sa mga convicts na mga nag-testify against me? Sino ba yung mga nagre-represent sa kanila? May abogado dyan na alam ko, dating abogado ng dating Pangulo, and even for the powerful religious bloc. Alam nyo naman po siguro kung ano yung religious bloc na nagalit din sa akin noon. Ayon sa senadora, bumuuna siya ng legal team para makapagsampa na ng mga kaso sa lalo madaling panahon laban sa mga naninira sa kanya. That one is settled already. Yung mga kaso na ipa-file kasama ang Pangulo. Because he's on top of all this. Kagagawa niya to lahat.
Bagaman ilang kaso na rin ang naisampa laban kay De Lima kaugnay ng umano'y paglabag sa Dangerous Drugs Act, wala pa anya siyang natatanggap na subpoena o kahit kopya ng mga inihaing kaso. Gayunpaman, handa ang senadora na harapin ang mga ito at kumpiyansa siyang walang basihan ang mga kaso. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Nais naman pa imbestigahan sa Senado ang umano'y maanumalyang paggawad ng infrastructure project sa dalawang Chinese firm na questionable ang background at reputasyon. Nagbabalik si Joyce Balancio. Maghahain sa susunod na linggo si Senator Leila De Lima ng resolusyon upang imbestigahan ng Senado ang umano'y maanumalyang pag-award ng kontrata ng infrastructure project sa dalawang Chinese firms. Ito ay matapos ibalita sa isang pahayagan na ang isang Chinese firm ay naban ng World Bank at ang isa naman sangkot sa reclamation activities sa Spratly Islands. Kabilang sa mga proyektong hahawakan ng mga kumpanyang ito ay ang Bonifacio Global City Ninoy Aquino International Airport segment ng Metro Manila Bus Rapid Transit. Ayon kay Senator De Lima, maaaring isang tied loan ito na ibinigay ng China sa bansa. Oo, pinapautang tayo ng isang foreign government, pero sila ang merong karapatan na pumili kung sino bibigyan ng kontrata na yan o ng project na yan. Yung pinapautang sa atin ay hindi naman sa atin talaga, kundi mapupunta doon sa kung sino man yung contractor or supplier. And this, kaya yan ang essence ng tied loans, and tied loans are unconstitutional and illegal under our laws. Dapat anya itignan na ng Senado ang estado ng mga proyektong ito at kung sumunod ba ito sa tamang proseso na naaayon sa government procurement law. Sang-ayon rin si Senator Sonny Trillanes na imbestigahan ito ng Senado, ngunit umaasa siya na maibibigay ito sa komite na hindi mag-aatubiling palawakin at palalimin ang gagawing pagdinig. Maraming nagsasabi, imbestigasyon na naman. Pero habang may anomalya kasi, kailangan natin mag-imbestiga kasi pag pinalagpas mo yan, di lalalayan at hindi mo alam kung anong magiging damage na sa ating lipunan. Ayon naman sa grupong Bayan Muna, hindi na dapat maulit pa ang nangyari noon sa NBN-ZTE broadband deal at ilang MRT at LRT contracts kung saan bilyong pesos na ang nagastos ng pamahalaan pero napatigil dahil sa naging anomalya sa procurement process. Sa isang pahayag naman ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA, sinabi itong hindi pa na-i-award ang kontrata sa mga nasabing Chinese firms at ginagawa pa lang ang isang feasibility study alinsunod sa Memorandum of Understanding. Ginagarantiya naman ng BCDA na susunod sa tamang proseso ng bidding ang mga proyekto. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Pasay City. Pinag-aaralan na ngayon ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang kasong maaaring isampa sa isang grupong nagre-recruit umano ng mga nais maging barangay OIC. Ito ang balita ni Grace Cassie. Inaalam na ngayon ng Department of the Interior and Local Government kung hinihinga ng pera ng National Interfaith Council of the Philippines o NICOPHIL ang mga nire-recruit nito para umano maging OIC ng mga barangay. Ayon kay DILG Secretary Mike Sueno, kung mapapatunayang may perang sangkot sa ginagawa ng nasabing grupo, maaari silang maharap sa kaso. Kumukolekta sila ng pera, yun, ang may malaking kasalanan yun na wala naman kaming utos sa kanila. Sa unang impormasyong nakalap ng DILG, nagpapakilala umano ang NICOPHIL bilang taga-DILG at hinihikayat ang mga nais maging OIC barangay captain na magsumite ng kanilang resume. Patuloy ang paalala ng DILG sa publiko na huwag maniwala sa ganitong mga recruitment. Ayon sa kalihim, hindi sila naghahanap ng magiging OIC barangay captain ngayong pinagpaliban na ang barangay at SK elections. Kasi wala kaming move na palitan ang mga barangay officials. Hold over sila unless may kasalanan sila. If they have kasalanan, we will file charges against them. Hinikayat ng DILG ang publiko na i-report sa kanila ang sinumang magre-recruit at magpapakilalang taga-DILG para sa anumang posisyon sa barangay. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Manila. Pinaghahandaan na ng Manila International Airport Authority o MIAA ang bulto ng mga pasahero na inaasahang bibiyahe ngayong long holiday. Ito ang balita ni Joanne Nano.
Nag-inspeksyon kanina sa 3 terminal ng Ninoy Aquino International Airport si Manila International Airport Authority General Manager Edmond Real upang tiyakin ang kahandaan ng mga paliparan sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong undas. Unang sinuri ni Monreal ang seguridad sa loob ng terminal, gayon din ang bilis ng transaksyon sa bawat check-in counter na nagpoproseso sa biyahe ng mga pasahero. Bagaman kontento siya sa mga nakitang serbisyo sa paliparan, kailangan pa ring madagdagan ang mga naka-duty na personal sa bawat terminal ngayong undas. Pag marami hong pasahero, kailangan ho tugunan ng mga airlines yung mga counters. At kung po pwede ho, sinabi ko sa kanila kung pwede agahan ng pagbubukas para ma-anticipate ho yung mga pagdating ng maaga ng mga pasahero. Umaasa ang opisyal na mababawasan ang delayed flights, liban na lamang kung magkaroon ng technical problem ang mga eroplano. Masaya naman ang ilang pasahero sa mga nakita nilang pagbabago sa serbisyo sa NAIA. Mas malinis, mas attentive ang mga empleyado, may tubig na. Ngayon lang ako nakakita ng GM na nagtrabaho. Samantala, muli ring pinaalalahanan ang mga pasahero na maging alerto, lalo't kamakailan ay 3 insidente ng pagnanakaw ang naitala ng MIAA na umano'y modus ng salisigang. Nang bibiktima ng mga pasahero, pagka nalingat ho kayo, let's say kumakain sa isang restaurant dito, titsyempuan ho kayo, tatangayin ho yung inyong bag. Sa pagtaya ng MIAA, bukas pa ng gabi, inaasahang dadagsa ang maraming pasahero sa NAIA upang samantalahin ang long weekend. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Pasay City. Nagpulong ngayong hapon ng iba't ibang ahensya para matiyak ang ligtas na biyahe ngayong undas. Mula sa Manila North Harbor, ito ang balita ni Aiko Miguel, live. Yes, Aiko. Magandang gabi, Monica. Nagtipon-tipon kanina dito sa Port Passenger Terminal sa Manila North Harbor ang 8 ahensya sa pagtalakay sa Oplan Ligtas Biyahe 2016 sa nalalapit na undas. Kabilang sa interagency meeting ang Office for Transportation Security, Philippine Ports Authority, Philippine Coast Guard, Maritime Industry Authority o Marina, Philippine National Police, Department of Justice Interagency Council Against Trafficking, Togo Group Incorporated at Manila North Harbor Port Incorporated. May mga karagdagang security personnel, K9 units at maging mga shipping vessel ng mga shipping line upang ma-accommodate ang lahat ng mga biyahero. May assistance o help desk din na nakaantabay 24/7 para sa publiko. Ayon sa PNP, naka-heightened alert na ang lahat ng mga pampublikong lugar at mga pantalan sa bansa mula noong nagkaroon ng bombing sa Davao noong Oktubre. Dagdag pa ng PCG Auxiliary, may threat man o wala ay mahigpit nilang binabantayan ang seguridad at kaligtasan ng mga biyahero. Bagaman may mga nade-delay ng mga biyahe, tinitiyak naman ng Togo Group Incorporated na hindi nila hahayaang mapabayaan ang mga biyahero lalo na't maalwan na ang passenger terminals sa mga pantalan. Nagsimula na ring magsagawa ng inspeksyon si Philippine Port Authority General Manager JD Santiago sa Manila North Harbor kaninang umaga. Sa overall assessment nito, nakahanda na ang pamunuan ng Manila North Harbor para sa pagdagsa ng mga biyahero. Tinitiyak ni Santiago na hindi na muling mangyayari ngayong taon ang port congestion gaya nga ng nakalipas na taon dahil na rin sa koordinasyon sa iba't ibang stakeholders. Ayon naman kay PCG spokesperson Commander Armand Balilo, tinatayang 811,000 ang pasahero sa buong bansa noong nakaraang taon at inaasahan nila ang ganitong bilang ngayong undas 2016. Samantala, Monica, simula noong October 25 hanggang kaninang umaga ay may 11,000 ng pasahero ang nakabiyahe na. Inaasahan ng pamunuan ng Manila North Harbor Port Incorporated na lalo pang dadami ito bukas, araw ng Biyernes. Monica, makikita ngayon dito sa aking likuran ang mga pasaherong naghihintay ng kanilang mga biyahe papuntang Cagayan de Oro, Bacolod, Iligan at ilan pang lugar sa Visayas at Mindanao. Pinapaalalahanan ang mga pasahero na magkaroon ng sapat na oras na paghahanda upang hindi maantala ang pagbiyahe at maging alerto upang maiwasan ang anumang insidente o maging ng bomb scare, lalo na't ngayon na nagdadagsaan na ang mga tao sa mga pantalan. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat. Aiko Miguel, live na nag-uulat mula sa Manila North Harbor.
Samantala, hindi ihihinto ng Philippine National Police o PNP ang pagsasagawa ng anti-drug operation kahit pa nakabantay ang halos 10,000 police personnel sa seguridad ng publiko ngayong undas. Ito ang balita ni Brian De Paz. Simula kahapon, mahigit 700,000 individual na ang sumusuko sa ilalim ng Oplan Tokhang ng Philippine National Police. Mahigit 50,000 sa mga sumuko ay pusher, habang mahigit 600,000 naman ay drug user. Halos 33,000 na rin ang naisagawang anti-drug operations ng PNP. Maging ang mga celebrity na sangkot din sa illegal na droga ay pinasusuko na rin upang maisailalim sa programa ng pulisya. Ngayong bakasyon, tiniyak ng National Capital Region Police Office na hindi magpapahinga ang Oplan Double Barrel ng otoridad. Sa Metro Manila, kahit magiging abala ang nasa 10,000 polis na magbabantay sa paliparan, pantalan at sementeryo, may puwersa pa rin na tututok sa anti-drug operation. We are 25,000 strong. We have the other 15,000 minding the rest of what we do every day. Yung 10,000 man po, that's covert and overt operatives natin on the ground. Ayon sa NCRPO, nananatiling nasa ilalim ng state of emergency ang bansa dahil sa lawless violence, kaya't katuwang nila ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa pagbabantay ng seguridad ng publiko. We will patrol all the areas po na iiwanan ng ating mga kababayan na magbabakasyon. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Crame. At karengke katamong balitang Promdi. Gagawa na lang pa mag-inspeksyon ding otoridad kareng gusali ang pong warehouse king Kawayan Isabela uli na ning pangadiskubre ning multi-million pesos at Shabu Laboratory king Balen. Ining report ng Grace Doctolero. Rinugyanin dagiti addaan turay ti panakasirek ken panagrikisada. Ti kada maysa nga warehouse ijay Kawayan Isabela, kalpasan ti panakaduktal wenno panakadiskubrida. Ti milyon-milyon ti balor nga naipatakder nga Shabu Laboratory itay laeng nabiit. Na-execute na kagad ng executive order si Governor Boji D na ang mga Bureau of Fire together with the respective BPLOs of all LGUs sa entire province of Isabela ay pwede nang mag-inspect ng mga facility, whether it be building, commercial, residential, para sa ganun na mas magkaroon ng right pumasok yung kasama PDEA at PNP. Babaen ti executive order ni Mayor Bernard Faustino D. Ket nagunay adagos dagiti tao ti BFP, PDEA, ken PNP nga nag-inspeksyon kadagiti business establishments ijay Kawayan Isabela. Ket iti 170 nga rehistrado nga warehouses agraman da dumapay nga business establishments ket umabot ti 20 itinalpasen nga inspeksyon sigon ti report ni Police Superintendent Ariel Kilang. Nasa upay ni Kilang nga sinaludsod da amin nga owner wenno akin bagi kadagitoy nga warehouses nga kaadwan kadakwada kag Chinese nationals nam amuda dagiti napapatay itay nabiit nga isuda kimpon sa lanuy ken Shikangbu. Inbaga pay ni ding ornungan danto amin dagiti negosyante ti syudad tapno makasarita da ken maalukoy da nga makikaoperasyon maipanggep ta agdaman na inspeksyon kadagiti aming nga warehouses ken business establishments itinasao nga syudad ti Isabela. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Isabela Province. Parangalan nening Volunteers Against Crime and Corruption o VACC deng mapilang pulis king Oriental Mindoro uli na ning pepakit dang kagitingan king pamangawa da karelang tungkulan. Ining report ng Vincent Octavio. Ilang pulis sa Oriental Mindoro ang ginawaran ng parangal ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC dahil sa mabilis na pagresolba sa isang kaso ng krimen. Kabilang sa mga ito si Gloria Police Chief Inspector Ruel Lito Fronda at mga kasamahan nito na nakahuli at nagsampa ng kaso laban sa 2 pulis at 2 iba pa na sangkot umano sa pagpatay sa chairman ng Oriental Mindoro Citizen Crime Watch. Nagpapasalamat din si Mimaropa Regional Director Police Chief Superintendent Wilben Mayor sa ipinakitang dedikasyon sa tungkulin ng mga pulis sa Gloria. Ituloy lang natin yung mission natin. Kung ano yung mission namin, maglingkod sa bayan, diretso lang. Despite of the destruction, despite of the criticism. Nangako naman ng mga pulis na patuloy na magbabantay upang mapanatili ang katahimikan sa lalawigan. Vincent Octavio, UNTV News and Rescue, Oriental Mindoro.
Magpatupad lang mas masipit na seguridad deng bangko king probinsyana ning Rizal, uli na ning mita sa kaso ning pamanako. Ining balita ng Jenica Cruz. Nagpulong ang mga manager ng financial institution at Philippine National Police sa Rizal upang paigtingin ang seguridad sa business establishments. Bunso dito ng tumataas na kaso ng mga pagnanakaw sa probinsya lalo tuwing holiday season. Kamakailan lang ay nilooban ng tinatawag na termite gang ang isang bangko sa Antipolo City sa pamamagitan ng pagdaan sa drainage at paggamit ng hydraulic jack. Ayon sa pulisya, maaaring dahilan ng mataas na kaso o ng nakawan ay ang kawalan ng maayos na koordinasyon sa business establishments. Meron namang there is a cooperation, kaso nga lang hindi pa siya ganun katibay. So kaya nga we encourage them na they have to trust the police. May ilan ring bangko na gumagamit pa rin ng substandard na vault at kulang ang nakakabit na CCTV camera. Kasi nga gusto rin namin from time to time nakakarinig, nakakatanggap ng mga advisories na itong mga gang nato mag-ooperate halimbawa dito sa lugar nato. Umaasa ang mga otoridad ng positibong resulta sa pulong upang masawata ang robbery incident sa lalawigan. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Rizal. At yan ang kekatamong balita, iba't king niyayaliwang lugar king kekatamong bansa. Ako Ifrima Salonga Gloria Maya Pabeng. Dalawang 2,530 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na inaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamaslang. Susunod sa ito ang balita. Land Transportation Franchising and Regulatory Board tiniyak na sapat ang bilang ng mga pampasaherong bus na bibiyahe sa mga probinsya ngayong undas. Alamin po natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, parang hindi yata mainit kaninang tanghali kasi hindi kami nag-electric pan eh. Magandang gabi John sa ating mga kasambahay. Hindi ganun kainitan yung ating temperature ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa. Unang-una dahil makulimlim ang ating malaking bahagi ng bansa dahil sa Intertropical Convergence Zone. Pero yung area ng Tuigaraw, medyo umabot tayo ng 33 to 35 degrees Celsius. June. Sige Ray, ibigay mo na magiging lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung Intertropical Convergence Zone, nakaka-apekto pa rin po sa may area ng Palawan, Visayas and Mindanao. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Palawan at Bicol makakaranas po ng makulimlim na lagay ng panahon at mayroong mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Samantalang ang Metro Manila at nalabing bahagi po ng Luzon makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies. May mga chance na magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms o yung biglaan po mga pag-ulan. Sa Science Garden sa Quezon City, bukas maaari pong umabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature, 35 sa Tuigaraw, Baguio po 16 to 26 at 31 degrees Celsius sa may Puerto Princesa City sa Palawan. Ang area naman po ng Visayas, buong Visayas po makulimlim ang lagay ng panahon at light to moderate rains ang maaari pong maranasan mga pag-ulan. Sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature bukas, gayon din sa Metro Cebu at sa Tacloban City hanggang 30 degrees Celsius. Mindanao po ay makulimlim din at meron pong hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan dahil pa rin po yan sa Intertropical Convergence Zone. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature, gayon din sa Zamboanga City. Pero sa Metro Davao hanggang 34 degrees Celsius. Samantala, ang ating pong sunrise, 5:50 a.m. Atin naman pong sunset, 5:30 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw. Huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na kamalang. Balik po sa inyo studio. Maraming salamat, Ray Pelayo.
the news abroad. Scared Viso residents recount the moment earthquake struck their hometown as they prepare for a night out in a small shelter in the open. Edith Ortates reports. Due forte terremote hanno scuso ono bassa area di centro Italia mercoledì, terrorizzando tra i residenti. Le scuse che ha colpito circa 2 ore a parte ha causato il crollo dell'estrattore Bicchiere diverse. La seconda scusa è stata misurata a 6.0 grandezza del US Geological Survey e la prima misura 5.4. Energia elettrica è stato perso in alcune delle aree e alcune strade sono state chiuse. Avviso vicino al centro, residente pronto a passare la notte in mezzo al verde. Viso Sandaco, Giuliano Pasaline, l'ha detto operatore del soccorso stavano cercando di dare quale sollievo a residenti in difficoltà. Purtroppo vedete in questo momento stiamo cercando di gestire l'emergenza preoccupandoci appunto di accogliere le persone che sono fuori, dargli un minimo ospitalità perché comunque il trauma è stato importante, quindi stiamo cercando di avere quantomeno acqua disponibile, se possibile qualche bevanda calda, però è chiaro che per un numero di persone così elevato non riusciamo ad organizzarci e quindi le priorità sono queste. 3 persone sono state disperse, ma non era certo se erano state in viso quando terremoto hanno colpito. 3 gente del posto aveva lesioni non gravi. Italiano Primo Ministro Matteo Renzi annulla infrastrutture le bilutte. Edith Artates, UNTV News. Aiutare Italia. Thousands of Venezuelans took to the streets as the country's increasingly militant opposition stepped up its push to remove President Nicolas Maduro. Protesters clashed with security forces in several cities, injuring dozens, with 2 protesters reportedly struck by bullets in the western city of Maracaibo. Coalition leaders called for a national strike and marched to the Miraflores Presidential Palace in Caracas unless the election board allows a referendum. Maduro, the unpopular 53-year-old successor to Hugo Chavez, accuses the opposition of seeking a coup with the help of the U.S. government. Over 1,000 Iraqis fled their homes in the recently captured village of Shura, fearing Islamic State retaliation. Women and children boarded the trucks to seek safety in refugee camps. One man named Hussein Ali even said he walked all night to get to the security forces. About 90 Islamic State-held villages and towns around Mosul have been retaken so far into the offensive, according to the army. And those are the stories making headlines around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Tatangkain ng NHA Builders na masundan pa ang unang panalo nito sa pakikipagsagupa sa GSIS Furies sa pagpapatuloy ng elimination round na 5th UNTV Cup sa linggo. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Fast break ngayon. Ganda ng spin move. Matapos na makalasap ng unang pagkatalo ngayong season ang BFP Firefighters kontra Malacanang Kamao noong nakaraang linggo sa score na 92-77. Nangako ang Firefighters na babawi sila sa sagupaan nila ng Senate Defenders upang makabalik sa win circle ngayong linggo sa Pasig City Sports Center alas 3:30 ng hapon. Medyo yung mga in-inspire namin nangyari in this game. So, back to the drawing board kami. Ayon pa kay BFP Head Coach Ramon Garcia, gagamitin nila ang isang linggong preparasyon upang maihanda ang kanilang team at maitama ang kanilang lapses sa nakaraang laban kontra Malacanang. Still, we have to work hard on our defense. And same time, yung half-court offense namin, medyo pangat kanina yung half-court offense namin. We were not able to execute our plays. So we have to improve on that next game. Sa ngayon, nasa ikalawang pwesto sa Group A ang BFP na may 2-1 win-loss record kaagapay ng defending champion AFP Cavaliers.
Bukod sa Senate defenders, haharapin din ng firefighters ang Ombudsman Grabmasters sa November 13. Kinakailangang maipanalo ng BFP ang dalawang natitirang laban upang makatiyak na makasama sa second round eliminations. Una rito ay tinalo na ng firefighters ang AFP Cavaliers noong October 9 at ang MMDA Black Wolves noong September 18. Tinapos ng BFP ang Season 4 sa ikalimang pwesto. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Scoop shot! Naantigang puso ng mga manonood na nanggaling pa sa iba't ibang bansa sa Europa sa You'll Never Walk Alone concert ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon sa London, United Kingdom. Ito ang balita ni Jovic Bermas. Punong-puno at sobrang saya ng mga Pilipino dito sa Europe na nanood ng You'll Never Walk Alone concert ni Kuya Daniel Razon sa London Gatwick Hilton Hotel noong linggo. Dumayo pa ang ating mga kababayan na mula sa Germany, Austria, Ireland, Belgium, France, Italy, Norway at Finland. The concert has been amazing. It's our first time to see Brother Daniel here in London, and we are very thankful. We are very, very lucky, and we are very, very happy to have Kuya Daniel with us. Isang kababayan naman natin ang dumayo pa mula sa Vietnam upang saksihan rin ang concert ni Kuya. Definitely, I'm overjoyed, as always, when you come to a concert and watch Brother Daniel. And what's different now is that I'm in London. Ilan sa mga inawit ni Kuya Daniel na nagpakilig sa mga manonood ay ang sikat na love song na Ikaw ni Yeng Constantino. At ang awiting Like I'm Gonna Lose You ni Meghan Trainor. Parang binuksan ni Brad Daniel yung puso namin na hindi mo lang sila mahal kasi pamilya mo sila. Treat them as it is their last day. Talagang you love them with all your heart. Tsaka this is the best experience. Lalong tumata sa mga manonood ang mga iniwang mensahe ni Kuya Daniel. Well, just the same thing that we've been telling our Filipino brethren in the Philippines. We're always admonishing them to have faith in God and trust in God, and whatever problems that will come their way, always kneel down and pray, and they will never walk alone. Ayon kay Kuya, masaya siya na nakadaupang palad ang ating mga kababayan sa dako ng London. Oh, we're very happy to see all our Filipino brethren here in London, and with God's help, it was a very successful one, and we're looking forward to seeing these people again. Maybe, if not this year, maybe next year again. So we're looking forward to that. Jovic Bermas, UNTV News and Rescue, London, United Kingdom. At yan ang ating balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa iyo, Angela. Thank you, Talia. Halos 2,000 bus ang nag-apply para sa special permit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB upang makabiyahe ngayong undas mula sa Araneta Bus Terminal. Ito ang balita ni Monok Son live. Yes, Mon. Magandang gabi, Angela. Walang dapat ipag-alala itong ating mga kababayan na uuwi sa probinsya ngayong long weekend dahil sinabi ng tiniyak ng LTFRB na sapat yung mga bus na bibiyahe ngayong undas. Halos 2,000 bus ang nag-apply ng special permit sa LTFRB.
Ang special permit ay kailangan ng mga operator ng mga bus upang makabiyahe sila labas sa kanilang mga ruta. Inaasahan na makatutulong ito upang mapunan ang pangangailangan ng libu-libong mga pasahero na uuwi sa probinsya ngayong undas. Ang mga special permit na ibinigay ng LTFRB ay maaaring magamit sa North at South Luzon, Bicol, Visayas at Mindanao. Lahat ng mahuhuling walang special permit ay maituturing na kolorum o out of line at pagmumultahin ng 1 milyong piso. Lahat ng mga bus na aalis ay dadaan muna sa inspeksyon ng LTFRB upang matiyak na nasa kondisyon ng mga ito sa malayong biyahe. Inilagay naman ng LTFRB sa kanilang Facebook page ang schedule at lahat ng impormasyon ng mga bus na bibiyahe ngayong undas. Ang special permit ay epektibo simula sa October 29 hanggang November 3 sa susunod na linggo. Nagbabala naman ang LTFRB sa lahat ng mga bus company na tahasang magtataas o magbababa ng pasahe. Mahigpit na ipinagbabawal ng LTFRB ang overcharging at undercharging sa pasahe sa mga bus. Tanging ang 20% discount sa mga estudyante at senior citizen ang pinapahintulutan ng ahensya. Nagpaalala naman ang ahensya sa mga pasahero na kung maaari ay huwag na magdala ng maraming bagahe upang makaiwas sa abala. Nagtalaga ng help desk ang LTFRB sa lahat ng mga bus terminal sa Metro Manila. Sa mga sumbong at reklamo, maaaring tumawag sa 24/7 hotline number ng LTFRB na 1342. Angela, bago kami magpaalam, silipin muna natin ang sitwasyon ng traffic sa ilang mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila. Unahin natin ang isang live points natin sa may EDSA Guadalupe. Sa mga bibiyahe po ng EDSA na dadaan ng EDSA Guadalupe mula po sa area ng Guadalupe papunta ng Shaw Boulevard ay heavy traffic na po. Habang yung kabilang lane naman from Orense going to Ayala ay gayon din naman heavy traffic po sa may area ng EDSA Guadalupe sa Makati. Puntahan naman natin ang Recto Avenue sa Maynila. Sa mga pupunta po ng Divisoria, sa ngayon po ay moderate traffic po sa area na yan, habang yung mga papunta naman ng Ligarda ay moderate traffic din dyan sa may area ng Recto Avenue sa Maynila. Puntahan po natin ang location sa Letre Malabon. Sa mga pupunta po ng bayan, sa ngayon ng oras na ito ay wala po maging problema, light traffic po sa area na yan. Ganyan din naman sa papunta po ng C3 Road sa may Recto Avenue, light traffic po sa may area ng Letre Malabon. Puntahan naman natin muli ang isa pang area sa Maynila, ang Espanya Blumentritt. Sa mga pupunta po ng UST, light to moderate traffic po sa may area na yan, habang yung mga pabalik po ng QC, particular yung papunta po ng Welcome Rotunda ay moderate traffic naman. Palala sa ating mga kababayan, ang number coding po ay masususpindi pa sa araw po ng Lunes at ng Martes. Pero bukas po ay mag-ooperate pa rin po ang number coding. Lahat po ng sasakyan na ang plate number tatapos sa 9 at 0, bawal po sa mga lansangan sa Metro Manila. Yan po ating traffic update. Balik sa inyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Monokson, live na nag-ulat mula sa Araneta Bus Terminal. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo mga pagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.